Let us open our Bible on Psalms 18, verse 29. Praise the Lord. For by thee I have run through a troop, and by my God have I leaped over a wall. So ito yung ating isipin at tandaan, huwag kalimutan, na kung tayo po ay sumasamba sa ating Panginoong Hesukristo, sumasampalataya sa Kanya, at naglilingkod sa Kanya at umiibig sa Kanya, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo helpless, hindi tayo weak, hindi po tayo pababayaan magpakailan paman ng ating buhay na Diyos. Imagine that, sinabi dito, by thee, under His command, under His care, under His protection, you are not alone, but you will run through a troop. Sino itong troop na ito? Samantalang ang ating paglilingkod sa Diyos, it is individual. Sino pala ang magbaback up sa atin? And that back up is described as troop. Alam mo yung troop? That is multitude. That is so much. These are the angels of God. So pag ikaw ay naninindigan sa ating Panginoong Hesukristo, the only legit Savior of humanity, the only legit Creator of all things, siya lang yung pinaka-legit. Pag ikaw ay sumamba sa Kanya at nanindigan sa Kanya, you are not alone. You will be fighting against the enemies with a troop. Praise the Lord. Kaya, huwag tayong matakot kahit 1%. No? Huwag. You are not alone. And another na naman, by my God, have I leaped over a wall. Kahit gaano pa kataas ang matatawag nating wall, na kukulungin ka ng dyablo. Iko-corner ka ng dyablo. Kahit gaano pa kataas yan. God is helping us, helping you to leap any high wall. No? Kahit gaano pa kataas yan. Kaya ng Diyos, palakasin ka na makayanan mong talunin yung wall na yan para ka lang makalabas sa entrapment ng kaaway, para ka lang makalabas sa captivity ng kaaway. There is no such thing that you cannot leap, na hindi mo kayang talunin. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lahat dito, by Him. By my God, by my God, by my God. Kaya pag tayo ay lubos na sumampalataya, sumamba, dumakila, umibig, naglingkod sa ating buhay na Diyos, hindi ka nag-iisa. Praise the Lord. At wala kang tatalunin na mga balakid sa buhay na hindi mo kayang tawirin yan. Lahat yan, by my God, by our God. Basahin pa natin ano pa ang ginawa ni Lord Jesus Christ. Colossians 2:15. Praise the Lord. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Yan. Alam mo kung basahin mo itong whole chapter ng Colossians chapter 2, walang ibang pinag-uusapan dito ang ating Panginoong Hesukristo. Kumuha lang ako dito ng isang verse na pinaka-highlight na tukma din sa ating topic ngayon. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. 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 2 Corinthians chap
having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. There is no such fight na hindi niya tinalo silang lahat. Wala. Kahit sabihin mo pa how many times, there is no such fight na hindi niya tinalo silang lahat. Kaya sa buhay natin, wala ding bagay na manaig sa atin if God is with us. Di ba may sinabi dyan, if God is for you, who can be against you? If God is with you, who can be against you? That will victor over you. Since all of them, He openly showed triumphing over them. Sa langit man, dito man sa lupa, there is no such work of His enemies na nagwagi laban sa Kanya. Kaya ganun din sa buhay natin. Lalo natin pagtibayin, lalo natin gawin ang ating pananampalataya, pananalig, pag-asa, paglilingkod, pag-ibig sa ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil matutupad yung inawit natin kanina, conquering now and still to conquer. Katagumpayan ngayon, magtatagumpay pa rin tayo because there is no such enemies of ours, enemies of our God, which is stronger than Him, greater than Him. No. Wala. Ang kataluhan lang natin, if we separate from our God. Ang kataluhan lang natin, if God will depart from us. Look at Israel. There was a time God departed from them. Talo sila. Pero habang sinasamahan sila ng Diyos, walang talo. Kaya yan lang ating laging i-consider. Lalo pa tayong magpapakalakas. At saka tandaan natin, there is no such amount of our own strength that made us victorious and will make us victorious. Walang sa sarili nating kakayahan na nagtagumpay tayo sa mga nakaraan at magtatagumpay pa tayo sa mga parating. Wala sa atin. Lahat belong to Him. Kaya we must give thanks. We have to glorify God. We have to magnify God. By Him lahat yan. Through Him lahat yan. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 44:6 hanggang 7. Praise the Lord. For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me. But thou hast saved us from our enemies and hast put them to shame that hated us. See? Hindi ka pwede mag-rely sa iyong bow. Neither sa iyong tabak. Na yan ang maaasahan mo magliligtas sa iyo. But you, my God, but you, my Savior, but you, my Jesus, save us from our enemies and has put them to shame that hated us. Sino pa pala ang totoong nag-hate sa atin? Di ba si Satanas? And how he hated us. He would like to bring us to the second death. Yan ang talagang totoo. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, do not fear any man. Even how much they hate you, they cannot cause you to suffer with the suffering of hell.
The only one that who has the power of that death is Satan, the devil. And he destroyed it if he is with you. And he will destroy it again and again as long as he is with you. That is why the last enemy that should be put to death is he who has the power of death. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa laman, huwag kayong matakot sa tao. That will never kill your soul. Kaya, ganun. So sa buhay natin, huwag tayong makalimot. Lahat na magsisave sa atin from our enemies, it's only by Him. Not by our own bow, not by our own sword, but Thou hast saved us from our enemies and hast put them to shame that hated us. Kasi, tinan mo, anong nangyari sa buhay nung si David bata pa. Nung nagkaroon ng defiance ang Philistines against Israel. Nagpadala ang Philistines ng champion of great stature, si Goliath. Nung hinamon na ni Goliath ang buong hukbo ng Israel, walang nagawa si King Saul because God departed already from him. The only thing that we will be defeated by our enemies if God depart from us. And the only victory that we can have if God is with us. So anong nangyari? Ano ang scenario? When Goliath defied people, Israel, and asking them, where is your God? Ano may pakita ni Saul ang Diyos niya na wala na nga sa kanya? Eh, nakita mo anong reaction ni Saul? He has nothing to show. He has nothing to defend. Wala na siyang maasahan. Departed na sa kanya eh. Kung saan yung Spirit of God nandoon, ang tapang, nandoon ang assurance, nandoon ang guaranteed victory. So, sino ang represent when Eliab, when all the mighty valor of King Saul, none of them presented to fight against the enemy. But kung saan yung Spirit of God, kung saan yung nananahan ang Espiritu ng Diyos, doon ang guaranteed victory. So, because David was anointed and the Spirit of God rested upon him, none of those soldiers na nag-represent si David. Tingin ng mga hukbo ng Israel, even King Saul was not convinced that David could defeat Goliath. Sabi nga ni King Saul, batang-bata pa ito. And remember, Goliath is a champion in his country. Diba? So ano ang ginawa ni King Saul? Saan nanalig si King Saul? Doon sa shield, doon sa helmet, doon sa armor. Pero nung sinuot ito ni David, hindi sukat niya. Kasukat ng mga yung malalaking shoulder, kasukat ng mga matatangkad ng mga sundalo. Eh sabi ni David, I am not used of this armor. Tinanggal niya lahat. Saan siya nanalig? Doon sa bato. Sino yung bato? Hindi si De La Rosa yung Yung bato na yan, representing Christ Jesus. Praise the Lord.
At kung isipin mo, kung magsalita si David against Goliath, David has full assurance of victory. Bakit may assurance of victory si David? The way he speak before his enemy. Because the Spirit of God rested upon him. It is by him. It is through him. He will run with a troop. It is through him he can lift the wall. Praise the Lord. That is his personal experience. That is why these psalms are being wrote or written by a person who experienced God in his life. So anong nangyari? Kung basahin mo yung fight between Goliath and David, isang bala lang. Did the stone bounce from the forehead of Goliath? No. It struck, pumasok sa ulo niya, as what the Bible describes. Isipin mo, what is a boy comparing to a man of war and a champion and a giant pa? What is a boy? Kaya nga binilittle ni Goliath, am I a dog? Aso ba ako? Dinahan mo ako ng pintik? Hindi niya alam yung pintik na yun. Yun ang pumatay sa kanya. Yung bato na yan. Sometimes Satan belittling our Savior Jesus. Don't be fooled. Huwag kang magpaloko. He is the greatest. He is the greatest of all. There is no above him. Kaya nga, confidently speak against your enemy with an assurance. Praise the Lord. Hindi kayo pa bakla-bakla ka. Hindi. Naalala ko yung mga demon possessed. Alam mo why God put us sometimes in as experience mga demon possessed? Because that is actual spiritual battle. You are facing Satan. You are facing the devils, the demons. And having with you Jesus Christ. Pag magsalita ka against them, with assurance talaga. With confidence talaga. Kang matakot. And remember, you are not doing it by your own way. But remember, it is He who is with you, made you brave. Praise the Lord. Kaya anong confession ni David? That the people of the world may know that there is God in Israel. So he is not pointing to his own self. He is not referring in his own strength, but he is pointing out to him that is with them. Ay ganun din sa buhay natin. Always point to God. Always point to Jesus. Siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. You know, David experienced threats in his life. David experienced hurting messages from his enemies. But hindi siya na-discourage, hindi siya nag-faint, hindi. Basahin natin. Psalms 144 verse 10. Praise the Lord. It is He that giveth salvation unto kings, who delivereth David his servant from the hurtful sword. Yan. It is He, tinuturo niya naman ang Panginoong Diyos. It is He that giveth salvation unto kings, not only to David. Who delivereth David, si David ang highlight dito among the kings. He delivereth David his servant from the hurtful sword. Sige daw, tamaan ka ng sword, di ka ba magdugo? Tamaan ka ng sword, di ba ka makaingon og agay?
Minsan, meron akong gustong i-slice na stick when I was yet in Manila, in Kasunduan. Ginamit ko yung meron akong knife na binigay ng kapatid ko, Kuya Rib. Si Kuya Rib, nung seaman pa yan, maraming collection niya na original talaga na mga knife, yung parang army knife, yung folding ba. First time ko ginamit ng slice ng stick. Gusto ko lang hatiin. Parang ilalagay ko sa gitara, gawin kong kapo. Hindi man tayo maka-afford noon ng magbili ng kapo. Mag-maintenance na ng tagkawayan o kahoy. So, nung I'm trying to divide it into 2 parts, lumihis man yung knife. Imbis pahati, gumanon man sa sobrang talas. Dito sumabit sa itong pointing finger ko. Hanggang ngayon, lumalim pa yung skin tsaka bone ko. Tumalab talaga. Pak! Sakit! Grabing sakit. Sword pa kaya? Knife lang yun. Kaya, sometimes tayo, we are being hurt by piercing sword. What is that? Yung mga salita-salita na nakakasakit ng ating damdamin, mga salita-salita na nakakapasakit sa ating puso, reproaches, persecutions, backbitings, kung ano-ano pa. Hindi gaano yung tabak na literal. But David, he experienced literal. Dami niyang sword na sagupa, pero lahat, God saved him from the hurting swords. Praise the Lord. Ganun din sa buhay natin. Ngayon, how it is being described, yung pagharap niya kay Goliath. Did the stone bounce from the forehead of Goliath or it sunk in? Imagine that. Basahin natin. Yung actual nilang away. Sige, 1 Samuel 17 verse 49. Praise the Lord. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth. Yes. Ang nakapatay kay David was not the sword. The sword is just for the beheading. Yun yung pagpugot ng ulo niya. But it was the stone who killed Goliath. And he fell down, dead instantly. Bakit? Tingnan mo yung mga pulis. Meron yan silang firing range to have the practice. Paano mag-shoot ng mga targets. Kailangan talaga, bullseye talaga. Nung presidente pa si Digong, siya yung pinakamataas sa Brad Sam? Yung pinakamataas sa sundalo ba? O yun, Commander-in-Chief. Pag presidente ka, ikaw ang Commander-in-Chief. Alam mo anong instruction ni Digong? If criminals showed a fight against you, tirahin mo na sa ulo. Ulo. Kasi instant patay yan eh. Crippled talaga yan. Pag ulo. Bakit kung ulo? Basag yung utak mo, hindi na yan mag-command sa heart mo to heartbeat at to beat. Instant yan. Crippled ka agad yan. Kaya, sa ulo, tumama yung stone na yun and it sunk. Lumubog. Ilang stones ang kinuha niya from the brook of the river? 5. Kung ating i-review yung
pagtakbo niya doon sa river, bago niya hinarap si Goliath, he took 5 stones. And the first stone, yun yung nagsank sa forehead. At kung basahin mo yung life ni David under his command or responsibility, included Goliath, there were 5 giants all in all. He killed. Hindi man niya personally napatay yung lang kay Goliath, but under his command, 5 giants lahat. Kaya yung palang stones na yan represent 5 giants. So, ibig sabihin yan, sa buhay natin, kung how many thousands of fights we are going to fight, ganon din ang bilang ng ating bala. Ubos silang lahat. There is none of them can survive. Praise the Lord. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, naulit ba ang pakikipagpunyagi at pakikipagbaka ni David? Kasi at that time, nung pinatay niya si Goliath, he was not yet the acting king. He was anointed to be the king in the place of King Saul. Pero nung panahon na yun, hindi pa siya acting king. Ngayon, naulit ba ni David nung naghari na siya na mayroon pang pagkakataon na lumaban siya sa mga Philistines? Yes. Pero anong ginawa niya? Did he trust in his own strength? No. Lumapit na naman siya sa Diyos. Kaya every fight, none of those fight, no, na manalig tayo sa sarili, madidefeated tayo. Lahat ng fights, takbo tayo sa Diyos. Kasi by Him and through Him, magwawagi tayo. Praise the Lord. Tingnan mo yung ginawa ni David. Basahin natin. 1 Samuel 23 verse 2. Praise the Lord. Therefore, David inquired of the Lord, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, Go and smite the Philistines and save Keilah. What do you mean of that? David inquired the Lord. For what purpose? Gusto lang ni David ang blessing ng Diyos. Gusto lang ni David ang approval ng Diyos. Kasi if God will approve it and God will back up you, and He is the one who is giving you the assurance, go and kill them. Kampante ka. Kasi with the blessing of God. Ganon sa buhay natin. And every fight, but we are no longer fighting against flesh and blood nowadays. But we are fighting more than that. Against principalities, against rulers of darkness in high places. Sila yung totoong kaharap natin. Although hindi natin sila nakikita, pero nakikita natin yung movements nila using human being. Praise the Lord. Pero lahat na yan, madadaig natin yan by the grace and by the power of God. So after David inquired, anong nangyari? Another, 2 Samuel 5:25. Praise the Lord. And David did so as the Lord had commanded him, and smote the Philistines from Geba until thou come to Gazer. Yes. Talagang nanggaling sa Diyos yung katagumpayan niya at yung command niya. David did so as the Lord had commanded him, and smote Philistines from Gaba until thou come to Gazer. Hinabol niya yung sinabi diyan na I pursued my enemies. I didn't turn until I consumed them. Talaga. Kaya ganoon din sa buhay natin. Ano ang kinuman ng Diyos sa atin? Kill your enemies. By what? By how? Paano natin gawin yan?
hate the evil. Do not love the evil. Do not do evil. They must be dead sa buhay natin. Praise the Lord. Patay sila para sa atin. And it is always by Him, through Him. Si Jesus lang ang makaka-fulfill sa buhay natin about that. Alam mo bakit minsan lumabas sa preaching ko dito, kill sin in your life or else He will kill you in the second death. Ganun man talaga ang mangyayari if sin led by Satan, the enemy of God and our enemy as well, won over us. Sila yung manalo sa atin. Anong mangyari? We will be defeated eternally, forever and ever. And we don't have any chance to fight and overcome Him to avoid the second death. Wala na. Kaya sa buhay natin, napaka-importante na habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, till the end, magwagi tayo, ma-overcome natin yung kaaway na yan. And there is only one can make us to victor para manaig tayo. It is only by our Lord Jesus Christ. Siya lang. Ano ngayon ang meron pag na-overcome natin si Satanas sa sanglibutang ito until our end? Basa Revelation 3:21. Praise the Lord. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. See? Sila na makakadaig o upo kasama ko sa aking trono. Kung gaano ako dumaig at naupo kasama ko ang aking Ama sa kanyang trono. Ganun din kayo. Ginawa lang ni Jesus Christ yung kanyang sarili as a model. Praise the Lord. Para kung gawin natin na na-overcome niya ang diablo by resisting all temptations, overcoming all lahat. Ganun din gawin natin. Then you can sit with Him in His throne. At huwag nating kalimutan, it is only by Him, through Him. You know how Paul described the victory na kanyang na-attain sa buhay niya. Di ba? It was the epistle of Paul. It was Paul na nagsalita, I fought a good fight of faith. And there is a crown laid for me. And not only unto me, but those who love His appearing. So, Paul experienced a good fight in his spiritual career sa kanyang faith. Paano niya ma-describe yung victories na naangkin niya? Basahin natin. 1 Corinthians 15 verse 10. Praise the Lord. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Wala siyang ibang tinuturo dito. But God. It was by the favor of God. It was by the help of God. It was by the strength of God. It was by the intervention of God. It was by the power of God. Nagkaroon siya ng katagumpayan sa paglilabor niya sa pag-serve sa buhay na Diyos. What is the labor of Paul in the work of the Lord? Saving souls, overcoming all temptations, lahat-lahat na. Praise the Lord. So, by the grace of God. At bakit kailangan tayo kampante? By Him, through Him. Last verses. Sige, 2 Corinthians 12:9 hanggang 10.
Praise the Lord. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Ayan. Praise the Lord. Sasamahan ka ng Diyos kahit anong persecution, kahit anong lahat-lahat na sabihin mo na ng mga kahirapan, pagsubok, lahat. Basta ang ginagawa mo for Christ's sake. Hindi ka lang lumabas sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Babak-apan ka ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Sasamahan ka niya at magtatagumpay ka with 100% of assurance of victory. Kasi wala nang above Him. Praise the Lord. Wala nang makahigit sa Kanya eh. Sufficient. What is sufficient? It's good enough for you to victor, para manaig ka. Yung ano niya, power niya. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil binibigyan niya tayo lagi ng assurance, guarantee of victory. Kaya wag lang siyang mawala sa bawat isa sa atin. Wag lang tayo niyang hiwalayan. Mag-cling tayo sa Diyos. Mag-cleave tayo sa Diyos. Anong pagsisikap ni Paul para lang niya ma-attain na hindi aalis ang Diyos sa kanya? Anong sabi niya? This what I have done, forgetting those things which are behind. What I have gained, I count them but lost, that I may win Christ. Pag sinabing that I may win Christ, that Christ shall be with you. Yun ang importante sa buhay natin. Ma-win natin siya. Mapapasa atin siya. Praise the Lord. So forget all those things that cause you to separate from Him. Yung ating abilidad, yung ating mga kasamaan sa worldly gain natin sa mundong ito. They are not useful anymore for our victories. Kaya, by thee I have run through a troop, and by my God have I leaped over a wall. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.